dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Okay mga kapatid, at ulitin ko yung ating paksa na pag-uusapan, tunay ba talaga na namatay ang Diyos? At bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Denmar ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, Paksit Bono, and may the peace of our Lord Jesus Christ be with you always, mga kapatid. At muli po, ang inyo pong malitalingkod ay narito pang pahayag ng katotohanan ng Biblia na itinuturo ng ating iglesia. No? So, bago po tayo magpasimula sa ating presentation, mga kapatid, ay nais ko pong basahin ang magandang pabalita mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Sabi dito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Huwag niyo na pong dagdagan. Alam ko na po yan. Dahil nandito yan sa order of the Mass, mga kapatid. Okay? So, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. No? So, itatalon pa nga nila kung mundo ba yun o sanglibutan. Anyway, that is liturgical crisis nila. It's not ours. No? So, dito sa pagbasa natin, mga kapatid, ito ang salita ng ating Panginoon, no, na ating pabubulayan ngayong gabi na ito. So tayo, naniniwala tayo na hindi talaga Diyos ang namatay. Bakit ho? Unang-una, bilang ako po ay isang dating Catholic faith defender, galing po ako sa Catholic Faith Defense Philippines. Kasama ko si Brother Skirey and Jezreel. No? So, sumama din tayo sa CFB Cebu. So, with that, mga kapatid, we have to take their position. No? Hindi dahil gusto nating pagbanggain yung kanilang posisyon. Kumbaga, i-rectify. No? At ipakita natin yung ating pag-ibig sa ating kapatid. Kasi, tinuturing ko naman kaibigan ito si Brother Junri. Bagaman ngayon ko pa lang siya na nakita, no? So, talagang ngayon ko lang siya nakita talaga face-to-face sa Zoom. So, sa mga program ko lang siya na ano. Okay? So, dito, unahin po natin ang sinasabi po ng katekismo. Ito po Ito. This is the catechism published at the time of Pope John Paul II, no? This revision, kasi marami pong catechism ang Romano Katoliko, no? So babasahin ko po ito, mga kapatid. Ang sabi dito, ito babasahin po natin. Dito po sa paragraph 609. Okay. Sabi dito, by embracing in this human part the Father's love for men, Jesus loved them to the end. For the greater love has no more than this, but that a man lay down his life for his friends. Ito, mga kapatid, kinuha ito sa John chapter 10, verse 17. Ang buhay na nakalagay dito, mga kapatid, sa Griego ay nakasulat na soke. No?
Pagka sinabi natin suke, ito ay buhay na pagkatao. Dahil ang Zoe ay buhay na pagka-Diyos. Yan po ay sa Greek, no? Ngayon, sabi dito, in suffering and death, humanity become the free and perfect instrument of His divine love, which desires salvation of man. Indeed, out of His Father, love of His Father and for men, whom Father wants to save, Jesus freely accepted the passion and death. He was taken his life, but I will lay it down my own accord. Hence, sovereign freedom of God's Son is went up of His death. Tuloy natin sa 6:27. Christ's death was a real death in that put an end to His earthly human existence. Hindi po sinabing godly existence. Ang sabi dito, human existence. But because of the union which the first person of the Son retained with His body, His was not a mortal corpse. Okay? So, ayan, no? So dito, ending His human existence. Okay. Now, di ba? So, human existence po yan. Okay. Dito naman sa 10:09 ng Catechism, death is transformed by Christ, Jesus, the Son of God, also Himself suffered the death. That is part of the human condition. Now, bakit po sinasabi ng Catechism na ito ay part of the human condition? Bibigyan po natin ito ng biblical na explanation. Okay, dahil po tayo po ay more on biblical. Okay. So, dito po tayo sa Adventist stand, mga kapatid. No? Dito po sa ating stand, sa Adventist, ang ating Panginoong Jesucristo ay may dalawang likas na kalagayang tao. Ang tinatawag nating post-lapsarian at pre-lapsarian. Ang post-lapsarian, unahin natin, pre-lapsarian, ito ang kalikasang tao na kay Adan bago siya magkasala. So he was perfect. He is immaculate. No? Wala siyang pagkakasala. Okay? So wala siyang guilt. Okay. So we don't take the original sin, no, but we take the guilt, mga kapatid. So and then yung post-lapsarian, this is the human nature after the fall, o yung first post-fall human nature. Na ito nga po ang nagdala ng guilt, no? Kaya sabi dito, Christ's experience of suffering and death was voluntarily and not due to sin, as death entered the world through sin. Romans chapter 5 verse 12. No? So si Kristo ay nagdanas sa consequence ng kasalanan. Bagaman siya hindi nagkasala, pero siya ay inaring may sala. Sabi ng Biblia, no? Siya ay inaring may sala. Ngayon, so, itong mga kapatid, pagka sinabi natin na siya ay namatay, this is a mortal condition. No? So, Christ's body was mortal and could die and demonstrated by His crucifixion. So, mortality itself, mga kapatid, was a result of the fall, o yung pagkalaglag ng tao, though it is not sin, dala na consequence ng kasi, pero hindi siya makasalanan. No? Kaya dito, sabi sa Romans chapter 8, verse 3, ng New Catholic Bible, that which the law weakened by the flesh was enabled to do, God has done by sending His own Son in the likeness of our sinful nature as a sin offering and condemn the sin in the flesh. Kita po ninyo, ang ating Panginoong Jesucristo, mayroon po siyang sinful nature. Though meron siyang sinful nature, wala po siyang concupiscence. Ano po yung concupiscence? Dito po sa fundamentals of the Catholic dogma, ang concupiscence po, mga kapatid, is yung tendency to sin. No? Yung gustong-gustong gumawa ng kasalanan. Last 7 minutes. Yung concupiscence. Thank you, moderator. Now, ano pa? Sa Hebrews chapter 2 verse 17,
Therefore, in all things, he had to be made like unto his brethren. So, katulad daw natin. Okay? Like unto his brethren. Tayo ay, meron tayong sinful nature. Okay. So now, Hebrews chapter 2, verse 14, ng Berean Study Bible. Now, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity. So, pareho tayo, no? In his humanity. So that by his death, he might destroy who holds the power of death, that is the devil. Okay? And Hebrews chapter 4, verse 15, no? So, he sympathized with our weakness, but yet without sinning. So, ibig sabihin, siya po mga kapatid ay mayroon po talagang sinful nature, no? Ito pong sinful nature ay binalot siya ng sinful nature at ito po ang dinala niya sa cross, mga kapatid. No? Ito po yung dinala niya sa cross. Let me explain further, mga kapatid. No? So, ganito po yan. Sa Day of Atonement, bagaman si Jesus ay walang kasalanan, no? Ay nag-aalay po doon symbolically ng kordero. Kaya po kanina, binanggit natin yung kordero. So, si sin offering sa Leviticus chapter 6, verse 27 to 35, no, ang isang makasalanan ay ipapatong niya ang kanyang kasalanan doon sa sin offering. At itong sin offering, ang magdadala nito ay yung saserdote doon sa sanctuary at ibubuhos yung sa loob, mga kapatid. Upang siya ay maging atonement for sin. Okay? So, kaya nga sabi ni John the Baptist, he is the Lamb of God. So, Jesus bore our sins of humanity, not in a symbolic way, but in a real redemptive act. Sabi dito sa Isaiah chapter 53, verse 6, the Lord has laid on the iniquity of us all. So, on the cross, Jesus took upon himself the penalty of the sin that humanity deserves. So, he became our substitute, no? Because he is the righteousness of God. So in the Old Testament, mga kapatid, yung mga sakripisyo doon na ginawa ng ating Panginoon Kristo, who took himself the sins of the world, 1 Peter chapter 2, verse 24. So offered himself as the perfect and once for all sacrifice. No? So Jesus was crucified, he bore the weight of humanity, kaya sabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Matthew chapter 27:46. No? So in his death, destroyed the power of sin and its consequence. Romans chapter 6, verse 10, and Colossians chapter 2, verse 14 to 16. So dito, so while Jesus bore the sins of the humanity, he remained sinless. Okay? The transfer of sin in the sacrificial system was symbolical. Yan nga po, no? So substitution, yung katulad na sinasabi kanina. So ano ang resolution natin dito? So Christ's human nature was postponed in his physical aspect. Kaya siya ay nakaranas ng limitation. Kaya siya po ay namatay. No? So Christ's human nature was preferable sa kanyang moral and spiritual aspect. He was sinless without concupiscence. Okay? Kaya sabi po ni St. Gregory of Nazianzus, now what has not been assumed has been filled. It is united in his divinity that is saved. Epistle 101 to the Kedonius, the priest against Apollinaris. No? And another one, si St. Maximus the Confessor. Sabi niya, Christ assumed the natural and innocent passions of humanity. Kasama po dyan yung mortality so that he might conquer them after his own human nature. Human nature po talaga eh. Ano pa? Si St. John Damascus, he assumed by human nature that was like ours, yung sinful nature, in every way, except for sin. He voluntarily accept the effects of the fall, yung post-fall, no? Hunger, thirst, weariness, and death, so that he might sanctify them and overcome them in himself. No? Exact exposition of the Orthodox faith, Book 3, chapter 20. No? Yan. So, marami pa sana ito, katulad ni Cyril of Alexandria. Last 2 minutes.
Thank you, Mr. Moderator. So gusto ko sana mag-conclusion na kasi nahabol ko talaga yung oras, mga kapatid. Pasensya na kayo, no? Okay. Sabi dito ni St. Thomas Aquinas, no? Dito sa Summa Theologiae, Part 3, Article 1, question number 50. Reply to objection number 1. Christ is the fountain of life as God and not as man, but He died as man and not as God. Namatay daw siya bilang tao, hindi bilang Diyos. Oh, ayan na. So, maliwanag ko yan ha. Oh, ngayon, ano pa? Ang sabi naman nitong Fundamentals of the Catholic Dogma, ito ha, Fundamentals of Catholic Dogma, sa page 160, the Apostles' Creed attributes to Son of God the human properties of conception, birth, suffering, and crucifixion, and of dying and of being buried. So, sa human properties po pala yung pagkamatay. No? So, yan po, no? At ano pa ang sabi ng kanilang po? Ito, magisterium ito. Hindi mo pwede ito putulan ito. Catechism of St. Pius X, Article 4, page 20. Sabi dito, did Jesus Christ suffer as God or as a man? Answer, Jesus Christ suffered as man alone. As God, He could not neither suffer nor die. Oh, another one, Code of Canon Law. Sa Code of Canon Law, no, sa Canon 33, ang sabi doon, sa 300, dito sa inyong Canon Law, pagka sinabi ng Pope, that is official. No? Okay, so, unless gusto mo malatay St. Pietro excommunicado ka, no? Okay, now, ano pa? Time. Ano pa? Ano dito? Time, bro. Time na, bro. Okay. Ayan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating second speaker, Brother Yesomar ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. So, ayusin ko lang muna, Mr. Moderator, itong aking kwan. Ayan, so, naku, hindi ko pala nailagay si Dinmar dito. Wait lang, ilagay ko muna si Dinmar dito. Wait lang. Hindi ko pala na. Wag na lang. Ito na lang ang gagamitin ko. Itong ano na lang, itong Zoom na lang. Ayan. Okay, so maraming salamat, no? Bro Dinmar, maraming salamat, Bro Dinmar, no? So, ang unang question ko sa iyo, bro, kasi sa kanina sa bati mo, sinabi mo na hindi ka gagamit ng reference, Bible alone ka lang. Pero ang dami mong ginamit, no? Ang dami mong ginamit, nilista ko lahat dito yung ginamit mo. CCC, New Catholic Bible, Fundamentals of Catholic Dogma, Council of Trent, and then pahayag ni St. Gregory, pahayag ni St. Maximus, pahayag ni St. Cyril of Alexandria, pahayag ni St. Thomas Aquinas. And then, ginamit mo pa yung Catechism of Pius X, and then, Code of Canon Law. Brother Denmar, sabi mo, hindi ka gagamit ng reference. Ba't ang dami mong kinuha na hindi Biblia, Brother Denmar? Okay, sagot. So, we took these extra biblical things as long as they conform to the biblical teaching. Katulad ng sinabi ng inyong Pope. Sabi ni Pope Pius, no? Jesus Christ suffered as man alone. As God, He could not neither suffer nor die. Tama dito ang Pope. So, huwag mong tututunan nito kasi Pope ito. Next question. Okay, salamat. Kinonfirm ko lang naman kung bakit ang dami mong kinot. Sinabi mo kasi kaganina, hindi ka gagamit ng reference, no? At isa pa, sinabi mo rin na no philosophical term na gagamitin mo, pero gumamit ka ng mga post-lapsarian according sa yung theology. Bakit gumamit ka ng theological term or philosophical term nga sinabi mo na hindi ka gagamit nito? Okay, again, ulitin ko. As long it is conformed to the teaching of the Bible, agree ako dyan. No? Even the apostolic tradition, katulad dito ni na Saint Cyril of Alexandria, no? And as long as they conform in the Bible, katulad dito, ng Pope ninyo, sabi niya, He could not neither die as God. Tama to. Agree ako dito. Next question. Okay, again, no, kinonfirm ko lang din how truthful are you sa pagsabi na hindi ka gagamit ng mga
philosophical term. Pero kinain mo yung salita mo. Okay, Brother Denmar, kasi sabi mo kanina na based lang kayo sa Bible, no? Brother Denmar, based po dito sa pahayag ni St. Paul sa 2 Peter 2:10, Brother Denmar, sang-ayon ka ba na isa lang ang persona ni Kristo? No, kung babasahin kasi natin dito, in the person of Christ, 2 Peter 2:10, sang-ayon ka na isa lang ang persona ni Kristo, hindi persons of Christ, kundi person of Christ lang siya. Sang-ayon ka dito, Brother Denmar, o hindi? Yes, sang-ayon ako. Kasi yun naman na doktrina ng Adventist eh. But again, kapag tinalin mo yung persons from the Greek word hupotasis, ang Greek word po kasi ng person is hupotasis. Pwede siyang isalin na essence, nature. So kapag isinalin mo siya as nature, may two nature si Christ. Pero kung ito isinalin bilang person, isa lang po talaga. Depende po yun sa gamit eh. Depende din po yun sa translation. Next question. Salamat sa pag-affirm na isa lang ang kanyang persona. At sangayon ka rin ba sa pahayag ni St. Paul sa 1 Peter 3:16 na ang iisang persona na ito yung Diyos na nahayag sa laman, Brother Denmar Santiago? No, basahin ko lang ha. Ito yung Diyos na nahayag sa laman, bro, no? Wait lang ha. Nawala yung Holy Bible ko. Ba't naging ganito to? Ayan, so dito bro sa Holy Bible, ang sabi ni St. Paul, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So sangayon ka dito, Brother Denmar, na yung nag-iisang persona ni Panginoong Kristo, yun yung Diyos na nahayag sa laman. Sangayon ka ba dito? Yes, isang person lang talaga. Kaya nga, we as Adventists, we confess that we worship one God in three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Next question. Salamat sa pag-affirm na yung persona ng ating Panginoong Kristo ay yun yung persona ng Diyos na nahayag sa laman. Third question. According naman sa revelation ng ating Panginoong Kristo kay St. John sa Revelations 1:8, nagpakilala siya na the Alpha and Omega, the beginning and the end. No? So ito yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. So maniniwala ka na yung persona ng Diyos na nahayag sa laman, yun yung Alpha and Omega at the beginning and the end. Sangayon ka ba dyan? Yes, sa kanyang pagka-Diyos. Dahil ang Diyos, according Diyos, the hammer of the heavens, no? Jesus Christ could not suffer as God. He could not neither suffer nor die, according dito sa Catechism of St. Pius, no? Article 4, page 30. No? Ayan. So, ito po yung sagot po Pius eh. Agreean natin. Next question. Brother Denmar, dahil sumangayon ka na ang Diyos na nahayag sa laman na mayroong iisang persona na nagpakilalang Alpha and Omega, the first and the last, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na ang Alpha and Omega na yan, ang Diyos na nahayag sa laman, ay namatay? Maniniwala ka ba o hindi ka maniniwala sa akin? No. Hindi ako maniniwala sa'yo. Maniniwala ako doon sa sinabi ng Biblia. Kasi yung Alpha and Omega na yon ay nakatuko yan doon sa kanyang pagka-Diyos. Tandaan natin there are abstract and concrete terminology in accordance to the communication of idioms, no? Dito sa Fundamentals of Catholic Dogma. When you say Son of God, Son of Man, ang Son of God patungkol sa pagka-Diyos, o Son of Man patungkol sa pagkatao. Gayun naman, yung Alpha and Omega applies siya. Next question. Okay, I understand kung hindi ka maniniwala sa akin, no, na kung sasabihin ko sa iyo na yung Alpha and Omega, the beginning and the last, namatay. What if, Brother Denmar, kung yung Alpha and Omega, the first and the last, mismo ang magsasabi na siya namatay, maniniwala ka ba o hindi? Hindi ako maniniwala doon sa interpretation mo. Objection, Mr. Moderator. Stop mo na. Ano objection ng ating second speaker? Yes, hindi ako nagtanong, Mr. Moderator, kung ano yung interpretation ko. Actually, wala akong interpretation. I-recap ko lang ng konti. Hindi pa ako tapos, bro. I-recap ko lang ng konti, Mr. Moderator. Tinanong ko siya kung maniniwala ba siya sa akin kung sasabihin ko sa kanya na ang Alpha and Omega, the first and the last, namatay. Sabi niya, hindi siya maniniwala sa akin. Okay lang yun kasi parehas lang kaming debater. Pero ang next question ko, Mr. Moderator, what if
kung ang Alpha and Omega, the first and the last, mismo ang magsabi na siya namatay, sangayon ba siya? Ang sagot ng Mr. Moderator, hindi siya sangayon sa interpretation. Kung hindi ako nag-interpret, Mr. Moderator, pasagot niya ng categorical. Okay, ang objection mo lang dito, bro, patungkol doon sa My question, Mr. Moderator, is categorical. Ang sagot niya is according sa interpretation ko. Hindi po interpretation, oo. Nakuha ko na. So, ang objection mo patungkol doon sa pagsagot ng categorical. Kung maniniwala ba siya? Kung gusto, okay na, bro. So, dito tayo sa ating negative, affirmative, bro. Counter objection. Counter. Opo. Unang-una, huwag niya tuturuan sumagot. Okay? So, ang sagot ko po, Mr. Moderator, kung pwede na ako sumagot, ito po sagot ko. Hindi, wait lang, bro. Kasi naka-stop kasi yung time natin. Ang objection na ito, mga kapatid, ang hatol ko dito, ang pinaka-importante lang naman sa akin, pag sa categorical, yung yes or no. Yes. Categorical, syempre. So, yung salitang no or hindi na nabanggit naman ni Brother Denmar. However, doon lang sa karugtong yung explanation niya. Ngayon, sa explanation kasi kahit parang mali sa kabila, tinatanggap ko talaga yan as a valid answer ba. Basta, ang importante lang yung word na hindi ba. So, Brother Denmar, I think ready ka nang sumagot, bro. Sagot yung no mo, bro. Pakipaliwanag 20 seconds. Ito sagot ko. Ang sagot ko, yes and no. Bakit? Yes, dahil agree ako sa nakasulat. No, doon sa presyon interpretation niya. Kasi sa Biblia, meron po yung context. No? So, he cannot presume that. And he cannot also reject this, yung kalang Pope na nagsabi, he could deny to suffer and die. Kung itatapuin mo yung Pope mo, you are already schismatic. Next question. Question. Maraming salamat. Ano lang muna, Mr. Moderator, no? Premise lang muna to, babasahin ko lang yung pahayag ng first and last mismo na siya mismo ang nagsabi na siya namatay. Okay, babasahin ko lang, Mr. Moderator. Hindi galing sa akin. Wala akong interpretation dito, Brother Dimara. For clarification, hindi ako mag-i-interpret. Babasahin ko lang. At kung maniniwala ka ba o hindi. Kasi ang sagot mo nung una, oo. Pero ngayon, binago mo, yes and no ka na. So, wala kang paninindigan. So, ito na lang, basahin ko uli yung pahayag ng Diyos na siya mismo, the first and the last, nagsabi na siya namatay. Tatanungin ko kung maniniwala ka ba sa Kanya. Okay? Ito ang sinabi, Revelations 1:17 and 18. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Ang Diyos nagsalita dito, ang first and the last. Sa 18, I am he that liveth and was dead. Namatay siya. Siya mismo namatay. Brother Delmar, ulitin ko yung tanong sa'yo. Maniniwala ka ba sa Diyos, the first and the last, na nagsabi, siya namatay? Maniniwala ka o hindi ka maniniwala? Uulitin mo yung tanong ko, ulitin ko rin yung sagot ko. Ang sagot ko, yes and no. Yes, na nakasulat yan, pero no doon sa presumed interpretation mo. That is a fallacious question you know. Kung nag-aral ka ng art of argumentation and debate, you know that is a fallacious question. So kaya nga ang sagot ko is yes and no. Hindi ako pabor sa interpretation mo. Hidden from what you are reading. No? So may context yan. Again, that is what you call Christologiums. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. So, sinabi mo sa Code of Canon Law 33, ang sinabi ng Pope ay opisyal at dapat time. Okay, maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pagtatanong ng ating second speaker sa first speaker. At syempre, shoutout muna dyan sa ating nasa live. By the way, mga kapatid, naka-live tayo ngayon sa Punto por Punto dito sa Russia TV, ay kay Brother John Ray, at syempre sa iba pa dyan na nagsistream. So you can share, mga kapatid, you can tag your friends kung gusto nyo yung mga ganitong content, mga kapatid. At again, sa mga bagong pasok dyan, ang ating topic ay tunay ba talaga na namatay ang Diyos? So ang ating first speaker, yung tinatanong kanina, si Brother Denmar ng Seventh-day Adventist. At dito naman tayo sa second speaker na bibigyan ko ng unang
unang presentasyon niya. 15 minutes ito, Brother Junri ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator, no? So, mga kapatid, bilang second speaker, syempre ipapahayag ko rin sa inyo ang teaching of the church, no? Kasi si Dinmar Santiago, instead of magpaliwanag siya ng aral nila kung talagang namatay ba ang Diyos, na sinabi talaga ng kanilang fundamental belief, no, yung 28 fundamental of belief nila, dapat yun ang dapat ang inano niya. Yun ang dapat ipinaliwanag niya sa inyo na according to our fundamental belief, God cannot die, kasi yun ang stand niya eh. 'Di ba? Ang Diyos hindi namatay, yun ang stand niya. Dapat i-explain niya yun muna gamit ang kanilang teaching sa fundamental belief. But sad to say, ang narinig natin, puro CCC, puro mga aral katoliko. Tapos siya ang nagpapaliwanag, hindi naman yun ang paliwanag ng simbahan, Brother Dinmar Santiago. So mamaya, dandahanin natin yan, no? I-explain ko muna kung bakit ako naniniwala na ang Diyos talaga ay namatay. Unang-una mga kapatid, dahil Diyos mismo ang nagsabi. Di ba, tinanong nga natin si Brother Dinmar maniniwala ka ba kay St. Paul na isa lang ang persona ni Kristo? 2 Corinthians 2:10, sabi ni San Pablo, si Kristo ay mayroong isang persona, person of Christ, hindi persons of Christ. Person of Christ lang, 2 Corinthians 2:10. Sangayon siya. At ang persona na yan yung Diyos na nahayag sa laman, 1 Peter 3:16. Sangayon din siya, God was manifest in the flesh. Sangayon siya. Sangayon din siya na yung God was manifest in the flesh, yan yung nagpahayag kay St. John sa Revelations 1:8 na Alpha and Omega, the first and the last. Sangayon siya. Ngayon, nagka-dilema kasi tinanong ko siya, maniniwala ka ba sa akin, Brother Dinmar? Kung sasabihin ko sa iyo, yung Alpha and Omega, ang Diyos na nahayag sa laman, the first and the last, ay namatay. Hindi ako maniniwala sa iyo. Okay lang. Tao lang naman ako Parehas lang kami ni Dinmar. Nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi niya ako paniniwalaan, okay lang din. Pero Brother Dinmar, paano yan kung ang Diyos mismo magsabi, I was dead, the first and the last was dead? Maniniwala ka ba? Ang sagot ng mga kapatid, hindi ako maniniwala sa interpretation mo. I did not interpret at all. Hindi pa ako nag-interpreta. Brother Dinmar, no, alam naman natin sa Biblia kung ano yung nababasa, hindi mo na kinakailangan talaga i-interpret yun in literal sense, kasi literal na yung sinabi na basa natin dyan eh. Di ba? Kaya nga, nung nag-objection ako, binago niya ang sagot niya, yes and no daw. Simplang kaagad. No? Kasi, mga kapatid, Diyos na mismo ang nagsabi na ang Diyos namatay. Ulitin nga natin Revelations 1:17-18. No, ano ba ang sinabi ng Diyos sa kanyang sarili? O basahin natin ang sinabi ng Diyos. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead. I am he that liveth and was dead. Sabi niya, namatay siya. Diyos mismo po ang nagsabi. Sino ba naman tayo, Brother Dinmar, na hindi maniwala sa Diyos? Wala ka bang tiwala sa Diyos, Brother Dinmar, na kaya niya magpakamatay para sa iyong kaligtasan, Dinmar Santiago? Wala kang tiwala doon. No? At mga kapatid, sinugundahan pa yan sa the same book. No, in Revelations 2:8, ganun din ang sinabi ng Diyos na isulat mo ito, na ako, the first and the last, namatay. Sinugundahan pa yan ni St. John ng ating Panginoong Jesucristo, pinasulat niya sa aklat ng Revelation. O ito, Revelations 2:8. And unto the angel of the church in Smyrna write, This thing saith the first and the last, which was dead. The first and the last, which was dead and is alive. Dinmar Santiago. Sino ka ba para kumontra sa salita ng Diyos? Diyos mismo ang nagsabi, siya namatay. Okay? Siya namatay. Brother Dinmar Santiago. So, that is the first reason, mga kapatid, kung bakit ako naniniwala. Kasi biblically, sinabi talaga ng Diyos na siya namatay. No? Si Dinmar Santiago, gumamit ng mga references natin, hindi man niya inuunawa yung sinasabi ng simbahan. Gumamit siya, CCC 609, CCC 627, CCC 1009. Tatanungin ko pa sana kung mahaba lang ang oras, kung sinabi ba dyan, literal, na ang Diyos hindi mamatay. Walang sinabi dyan. Nagpahayag yan about sa humanity ni Kristo. Pero ang pinakaaral ng simbahan, lahat ng
existence ni Christ, attributed yan sa kanyang divine person. Yan ang aral ng simbahan din Santiago. Huwag mong gamitin ang katisismo namin tapos ipapahayag mo ang sarili mong interpretasyon. Kaya nga sabi ko, dapat ang pinaliwanag mo yung aral nyo. Kung may sinabi ba talaga sa aral nyo, ang Diyos hindi namatay? Hindi yung gagamit ka ng CCC namin tapos ikaw magpapaliwanag. Depende sa interpretation mo. Mali yun. No? Mali yun. Yung sinasabi ni Pope Pius X na as man, as God, kung naunawaan mo, sinabi mo, that is the role of communicatio idiomatum. Naunawaan mo ba ang concept ng communicatio idiomatum? Itatanong ko sana sa iyo yan. Kung naunawaan mo ba ang rules ng communicatio idiomatum? Alam mo ba na may rules ng communicatio idiomatum? Mamaya, itatanong ko sa iyo yan. Gumagamit ka ng dogma namin. Tatanong ko kung talagang alam mo ang konsepto ng communicatio idiomatum para malaman mo ano ang ibig sabihin ng as man in as God. No? Kasi mga kapatid, no, papaliwanag muna natin ng maigi to para maunawaan ninyong lahat. Bakit ang Diyos namatay? Isa lang ang persona ni Kristo. Pero sa kanyang isang persona, mayroon siyang dalawang kalikasan. Humanity and divinity. So itong divinity niya, wala po itong properties of dying. Ang humanity ang may properties of dying. Kaya nga, communicatio idiomatum, communication of properties. Nagdidepende ang action ng ating Panginoong Jesucristo sa nature na kaniyang pagkukuhanan. Okay? So ito pong divinity, walang properties of suffering and dying. Ito lang humanity. Pero alin man po sa dalawang nature ng ating Panginoong Jesucristo, ang mag-a-act po yan, ang divine person, isang persona lang ang mag-a-act niyan. Ano din Santiago? So, para maiwasan ang sound heretical na parang lalabas, pag sinabi kasi natin namatay ang Diyos, para maiwasan yung sound heretical na parang ibig sabihin pati yung divinity of Christ namatay. Para maiwasan yan, nilalagyan ng simbahan ng as man and as God. Ibig sabihin ng as man refers sa kanyang humanity, as God refers sa kanyang divinity. Yan ang rules, Brother Denmar, ng communicatio idiomatum number 5. Para maiwasan ang sound heretical, kinakailangan lagyan ng as man and as God. Si Jesus Christ namatay as man, ibig sabihin sa kanyang human nature, hindi sa kanyang divine nature. Kasi ang kanyang divine nature hindi pwedeng mamatay. Walang properties of dying ang kanyang divine nature. Yan ang ibig sabihin ni Pope Pius X sa kanyang katikisay. Meron ako niyan. Hindi mo lang naunawaan, pero ang hindi mo ipinaliwanag, ang question number 10, o paliwanag ko sa iyo ang question number 10, sa sinabi ni Pope Pius X, ano ang explanation ni Pope Pius X pagdating sa kamatayan ni Kristo, no? Kasi dito mga kapatid hindi ito yung aking reference, no? So, dito ko na lang tingnan sa isa kong reference dito. Ganun din. Last 7 minutes. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. Hindi ko makita yung aking reference. No? So, ito na lang. So, pakita ko muna sa inyo mga kapatid, no? Ito yung ginamit ni Brother Denmar. Did Jesus Christ suffer as God or as man? Jesus Christ suffered as man alone. As God, He could neither suffer nor die. So, ang ibig sabihin ni Pope Pius X dito, ang ating Panginoon Jesucristo namatay sa kanyang humanity. Sa kanyang divinity, hindi siya pwedeng mamatay kasi ang kanyang divinity is one of His Father and Holy Spirit, mga kapatid. Okay, pero again, isa lang ang person. Ang mag-a-act po ng kamatayan ang person, in which the person of Christ is God. Kaya nga sa question number 10, ito ang hindi pinahayag ni Denmar. Sa question number 10, to satisfy divine justice, was it necessary that Jesus Christ should be both God and man? Yes, to be able to suffer and die, it was necessary that Jesus Christ should be man. While for His sufferings, kasama ng kanyang kamatayan, to be infinite value, it was necessary that He should be God. Denmar Santiago, no? Wag mong pamaliin ang aral ng simbahan. Para magkaroon ng infinite value ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagkatao, kinakailangan na siya mismo bilang persona, Diyos siya. Diyos siya para magkaroon ng infinite value. Kasi ang tao Denmar, Salmo 49:7-9, hindi kayang bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Kung sasabihin mo ang namatay sa krus tao lang, hindi divine, hindi Diyos,
hindi yun makakapawi ng kasalanan. Kasi 49:7-9 ng Salmo, ang tao hindi makakabayad ng kasalanan sa kanyang kapatid dito sa lupa. Kaya nga kinakailangan ang Diyos maging tao eh. Bakit? Kasi ang tao walang infinite value. Para magkaroon ng infinite value ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan na siya ay Diyos. Yun ang paliwanag ni Pope Pius X na hindi mo naunawaan. Huwag mong gamitin ng asman or asgad kung hindi mo nauunawaan ang komunikasyon idiomatum. Isa pa, Brother Dinmar, ang komunikasyon idiomatum, kapag gumamit ka ng komunikasyon idiomatum, make it sure na naunawaan mo talaga ang concept ng komunikasyon idiomatum kasi may rules yan. Alam mo ba, Brother Dinmar, sa komunikasyon idiomatum, rule number 4, bawal ang negative statement. Iyang paniniwala mo is ang Diyos namatay. Negative yun. Sa rules ng komunikasyon idiomatum, valid ang komunikasyon idiomatum sa positive statement. Aralin mo muna yung komunikasyon idiomatum bago ka magpahayag gamit ang aral namin. Kasi mali-mali ka na eh. Okay? Sa rule number 5, ginagamitan ng asman and asgad para maiwasan ang sound heretical na pati ang kanyang divinity na damay sa kamatayan. Kaya nga nilalagyan ng asman or asgad. Yan ang aral ng simbahan. Huwag mong pagmamaliin. Tapos ginamit mo ito, sabi mo sa Code of Canon Law 33, ang sinabi ng Pope ay official. Ito sana yung itatanong ko sa iyo kasi sabi mo sinabi ng Pope official. So dapat tanggapin mo to kasi official to na sinabi ng Pope namin. O papakita ko sa iyo ang sinabi ng Pope namin, ano? Wala din Santiago, ito ang sinabi ng Pope namin, no? Papakita ko sa iyo ha. O ano bang sinabi ng Pope namin, no? Namatay ba literal ang Diyos? O ito ang sinabi ng Pope namin kasi sabi mo pag sinabi ng Pope, yan ay dogmatic statement dapat paniwalaan. O ito ang sinabi ng Pope namin. Pakita ko sa iyo ha. Ay, hindi yan. O ito, sinabi ng Pope namin din Santiago. Pakita ko sa iyo. Ang sinabi nito si Pope Benedict XVI. Ito yung libro according to the Pope. No, ito ang sinabi niya, God has died in the flesh and has gone down to rose the realm of the dead. Then dito sa baba, ang sinabi niya, God is dead and we killed him. Literally, from the Christian tradition. Oh, sinabi ng Pope namin yan. So ngayon, maniniwala ka na ba, Dinmar? Based sa statement mo na kapag Pope ang nagsabi, maniwala ka. So maniwala ka ngayon, sinabi ng Pope namin, God is dead and we killed him. Literally, from Christian tradition. Literally. Hindi mo lang naunawaan ang point ni Pope Pius X. Huwag mong gamitin ang statement ni Pope Pius X gamit ang mali mong unawa, Dinmar Santiago. Dahil ang teaching talaga ng simbahan, kahit gumamit ka pa ng mga CCC, kahit hindi naman sinabi doon sa pinagbabasa mong CCC namin, mga paragraph, hindi naman sinabi doon na ang Diyos hindi namatay. Kasi ang pinaka-teaching talaga ng simbahan, Dinmar Santiago, namatay ang Diyos, God literally died. Yan ang teaching ng simbahan, mga kapatid, no? Basahin natin para makunta natin agad yung kanyang pag-quote ng mga basahin ng simbahan na hindi naman niya naunawaan, hindi naman yung teaching ng simbahan na hindi namatay ang Diyos. Teaching ng simbahan, namatay talaga ang Diyos. O basahin ko sa iyo, ang pinaka-teaching ng simbahan. Ito, the teaching of Christ, no? Pakita ko lang yung libro ko, mga kapatid. Ito yung libro, The Teaching of Christ, a Catholic Catechism for Adults. Just 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. Anong pinakasinabi dyan? Ito, sa page 100, ito po ang sinabi sa page 100. Because Jesus is one person who lives in two distinct natures, one can truthfully say of the Son of God whatever is true of him in either of his natures. He suffered and died in his human nature, and he is God. And so we may say that God suffered and died. This is literally true. Dinmar Santiago, yan ang turo ng simbahan. Dati kang Katoliko, sabi mo, umalis ka, ba't ka umalis? Hindi mo naunawaan ang aral ng simbahan. Kung nagtanong ka sa akin, nagtanong ka sa mga kasamahan kung talagang inline sa turo ng simbahan, hindi ka mapaparang, hindi ka mawawala sa hindi ka maliligaw, Dinmar Santiago. Kaso, mas naniwala ka sa iba eh. Naniwala ka sa iba. Napag-usapan na natin to sa GC natin dati, nag-uusap na tayo. Hindi ka naniwala. Pero ito, literal talaga na namatay ang Diyos ayon sa turo ng simbahan that God suffered and died. This is literally true. God suffered and died. This is literally true. Yan ang turo ng simbahan, Dinmar Santiago. No?
So dapat mamaya magbasa ka ng katikismo ay ng ano nyo, ng aral nyo na ayon sa talagang aral ng Seventh Adventist, ang Diyos hindi namatay. Hindi ako narinig na nag-quote ka ng basahin nyo, ang Diyos hindi namatay. Ang kinot mo ko ganina, according kay Miss White, sabi mo, yung divinity hindi namatay, yung humanity lang. Hindi kami tutol doon kasi tumutukoy ngayon sa kanyang nature. Sa kanyang dalawang nature, isa lang ang may properties of dying, ang humanity. Pero hindi mo pinaliwanag kung bakit hindi namatay ang Diyos. Ipaliwanag mo yan. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating second speaker, Brother Yesumar ng Roman Catholic Church. At dako tayo sa unang pagtatanong din ng ating affirmative, Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. First question. According dito sa inyong Compendium of the Catechism of the Catholic Church, page 31, no? Oneness of God in whom there are three persons, the Father, the Son, the Holy Spirit. So agree ka ba na kapag sinabing one God consisting of Father, Son, and Holy Spirit, yes or no? Yes, kasi kahit kayong mga Christian din ang aral nyo, no, the one being of God consists of three distinct persons. Pero ang pinag-uusapan natin dito, ang second divine person, the one who was incarnated, yan ang pinag-uusapan natin. Huwag mong isama ang Ama at ang Espiritu Santo kasi ang person of Father and person of Holy Spirit never been become a man. Ang second divine person lang. Kaya nga sa CCC 629, the Son of God truly died. CCC 629, Son of God ang namatay, hindi ang Father and Holy Spirit. Next question. Next question. Pagka ba sinabi dito ng inyong catechism na three distinct persons in one God, ang Ama ba ay Diyos? Yes or no? Yes, pati ang Holy Spirit, Diyos. Pero tandaan mo ang sinabi dyan sa CCC namin, distinct persons. Kaya wag mong iisa ang person ni Kristo at ang Holy Spirit. Distinct person sila. Ang second divine person lang ang naging tao. Yung second divine person na may same nature of God. Kaya nga yung nature ng ating Panginoong Kristo na nagsuffer and die, humanity. He added humanity para magkaroon siya ng properties of dying na hindi mo naunawaan. Gumagamit ka ng communication of idiomatum, properties of communication. So, yung kanyang kamatayan and suffering sa kanyang pagkatao yun. Next question. Next question. Sa madaling salita, kung ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang topic ba natin, ang Diyos ay namatay o hindi? Naiintindihan mo ba yung salitang Diyos? Yes or no? Yes, naunawaan ko ang topic natin, kahit hindi specific, pero both you and I agreed na pinutukol yan sa ating Panginoong Jesucristo. Don't play games here, Brother Denmar Santiago. Pag sinabing God died, therefore yan sa second divine person. Kaya nga sa pagpahayag mo ko kanina, you never cited person of Father and person of Holy Spirit. You only cited the person of Christ. Kasi alam ko na alam mo yan ang pinag-uusapan natin. Huwag mong i-include ang Father and Holy Spirit kasi hindi sila naging tao. Ang second divine person lang. Next question. Sa madaling salita, kung ang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang sabi mo, i-remove ko yung dalawa. Ibig mo bang sabihin, yung Father at Holy Spirit, hindi Diyos? Kasi ang topic natin, ang Diyos ba ay tunay bang namatay? Yes or no? No, misconception. Ang ibig kong sabihin sa iyo, wag mong isali ang Diyos at Ama sa kamatayan. Kasi ang kanilang persona hindi naging tao. Isa lang ang naging tao, Brother Denmar. Don't play games here. Ang naging tao, ang second divine person, alam ko na unawaan mo ang ibig kong sabihin. Ang second divine person, ang naging tao. Ang person of the Father and person of the Holy Spirit is still in their position as God. No, hindi sila naging tao sa kanilang persona. Ang second divine person lang. Kaya nga, the Son of God, CCC 629, the Son of God died. Next question. Okay, next question. Okay. Next question. Okay. Paano na kita dyan? According dito sa inyong Code of Canon Law 333,
Canon 3, no? There is neither appeal or recourse against a judgment or the decree of the Roman Pontiff. Agree ka ba dito na hindi mo pwedeng tututulan ang inyong Papa sa Roma according sa Canon Law 333? Sentence number 3 dito? Yes or no? Yes or no? Agree talaga ako. Kaya nga pinakita ko sa iyo ang ibinaba ng aming Santo Papa. Dito, ibinaba ng Santo Papa namin. Ayan. Sabi ng Santo Papa namin, Pope Benedict XVI, sabi niya, God is dead and we killed him literally from the Christian tradition. Kung ngayon, kung ikukot mo yung basahin namin, maniwala ka sa Pope Benedict namin kasi Papa yan. Kung magkukot ka ng basahin namin din Santiago, make it sure na hindi ka cherry picking, na magkukot ka lang din, ayon lang din sa gusto mo. Isama mo na yung lahat ng payag ng Santo Papa namin. Next question. Next question. Okay, next question. Particularly dito sa Catechism ni Pius X. No? Ito may may physical book ako Ayan Catechism Pius X. No, agree ka ba dito sa sinabi niya that Jesus Christ suffered as man alone, no? As God, he could not neither suffer nor die. Agree ka ba dito sa sinabi ng Pope nyo at hindi mo tututulan? Yes or no? Agree ako dyan kasi ipaniliwanag gaya ng komunikasyon idiomatum. Ito, ipagpakita ko sa iyo ang explanation ng rules of the communication idiomatum. Ito ang hindi mo naunawahan. Phrases that sound heretical should be avoided and assertions liable to be misunderstood should be protected by clarifying additions. Kinakailangan maklarify. Like as God and as man, meaning in His divine nature, in His human nature. So para ma-avoid yung mga sound heretical na pati ang divinity namatay, kinakailangan lagyan ng as man or as God para ma-distinct na sa dalawang nature ni Kristo, isa lang ang namatay. Yun ang humanity, meaning as man. Yun ang ibig sabihin ni Pope Pius X. Next question. Okay, next question. Diyan sa referensya mo na Benedict XVI, ang sabi mo according sa tradition. So, yan pala ay according lang sa tradition? Yes or no? No, kasi biblical tradition yun. NIV, sabi ni Paul, the author of life was killed. Ito, hindi yan tradition lang. Sabi ni St. Paul, you killed the author of life. Yan ang sinabi ni Pope Francis, you killed the author of life. Who is the author of life? God or not God? Of course, God. Kaya nga sinabi ni Pope Francis, we killed him. Traditionally, literally in tradition ng Kristiyano. Ibig sabihin pati sa first Christian tradition, St. Paul sabi na, you killed the author of life. Acts 3:15. Next question. Okay, next question. Ngayon, sino ang mali sa dalawa? Si Pope Pius X ba na nagsabi, God could not suffer nor die? O yan si Benedict XVI na sinabi niya, God died? Sino sa kanilang dalawa ang mali? Walang mali, hindi mo lang naunawaan ng pahayag ni Pope Pius X kasi sa question number 10, walang mali sa kanila. Time stop mo na. Brother Mar, hindi ko nadinig yung boses mo bro, pero I think may concern ka, Brother Mar. Yes, so Mr. Moderator, proceed. Categorical, alin sa dalawang pope nila ang nagkamali? Si Pius ba o si Benedict? Mamimili siya po, Mr. Moderator. Okay, ang objection dito yung close-ended yung question, may pagpipilian. Sino nga yung pagpipilian bro? Si Pius X o kaya si Benedict XVI. Okay, so si Pius X or si Benedict XVI. Meron bang counter-objection si Brother Yesomar doon or ready na siyang mamili? Wala akong pipiliin, Mr. Moderator, 10 seconds. Okay, 10 seconds to. Time resume. Proceed. Yes, walang pipiliin dyan. Walang mali sa kanila. Parehas lang tama. Kasi according kay Pope Pius X, sa question number 10, sabi niya dito, in his sufferings to be infinite value, it was necessary that he should be God. Next question. Next question. 10 seconds ka ba dahil hindi mo kayang sagutin ang tanong? Yes or no? No! Nag-10 seconds ako para ma-explain ko ng maayos na walang mali sa kanila kasi ang ginagawa mo, gumagawa ka ng sarili mong idea na may mali sa kanila in
in reality, walang mali sa kanila kasi sa question number 10, sinabi rin ni Pope Pius X, kinakailangan si Kristo Diyos para magkaroon ng infinite value ang kanyang kamatayan. Next question. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Iwanan kita dyan. Oh, next Ngayon, question. Okay, iwanan kita dyan. O ngayon, dito sa yung Catechism of the Council of Trent. Oh, this is a dogmatic, remember, that is an infallible Parehas tayo, meron din ako niyan. Sige. Time stop muna. Okay, proceed lang, Brother Denmar, ha? Article 4, number 9, paragraph 2, the second thing that regards the several parts of the article, namely burial and passion and also death, apply to Jesus Christ, not as God, but as a man. Ikaw ba agree dito? Yes or no? Yes, agree kasi pinaliwanag dyan, incidentally in his human nature. Ibig sabihin, hindi nga kasali ang kanyang divinity. Pero incidental, meaning hindi siya proper subject. Kasi sa teaching talaga ng Catechism of the Council of Trent, ito, sa Catechism of Council of Trent din mga Santiago, okay, pakita ko lang, ito, God, burial is passion, ang sabi dito, the things, dito sa kabila, ayan, sabi dito, no, na ang Diyos talaga namatay. Principal object of our belief that Next God question. was buried. Okay, next question. Sige. Okay, question. Binanggit mo si Ellen White Babanggitin ko rin. Okay, hindi ko binanggit si Ellen White, pero binanggit ko. Okay. Ang sabi dito ni Ellen White, ito Letter 260, 1904 in 70 Adventist Bible Commentary, Volume 5, page 1113. Ang sabi dito ni Ellen White, when Christ was crucified, it was the human nature that died. Deity did not die. 10 minutes. Time na. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, mga kapatid. So, dako tayo sa rebuttal at 10 minutes ito. Tapos yung second cross natin, 7 minutes. Pero bago yan, shoutout muna sa ating mga nasa live, mga kapatid, dito sa Russia TV. Magpabasa ko ng ilang mga comment dito, mga kapatid. Shoutout kay Jim Bungalos. Shoutout din kay Emmy Alfonso. The best ang moderator kahit RCC yan. Ayan. Okay. Dato kanunto kayong SDA, RCC, pareho kayong mali. Dahil sabi ni Kristo sa Mateo 15:9, aral lang daw ng tao ang tinuturo ninyo. Shoutout din kay Jerry Romano, Lugi Bro Denmar. Hehehe. Shoutout din kay Monseo isang nature human nature, di ba? Isa siya naging tao, flesh. Shoutout din kay Tell the World. Condolence po sa mga Romano Katoliko. Namatay pala ang Diyos ninyo. Mabuti pa sa aral ninyo, ang kaluluwa ay hindi namamatay. Hindi to pwedeng bagitin talaga. Ayan. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Alam ni Bro Denmar, view ng Catholic. Ex-RCC ito dati Shoutout din kay Jeng Jeng. Yes po, dapat focus ang SDA sa kanilang 28 fundamental beliefs. At shoutout din kay Gomer Novelo, kay Johnson Amican. Nandyan din si Max Belenos, Ruben Nankilada, at si Brother Richard Thompson. Siyempre, yung iniudulo natin. Diomal Arsenal, Vladimir Ali Budtod, ayan, Reg Prudente, Vincent Belehera Cueva, si Dudes Arisgado, si Sister Grace, then Abarios. Shoutout sa inyong lahat. Kay Judith Bismonte Martin, isa lang ang nature ni Christ at yun ang pagiging Diyos. Sabi naman ni Ariel Balahadia, mali, si Kristo ay larawan ng persona ng Ama. Hebrew 1:3, mali ka RCC. Shoutout din dito kay Alvin Kitamundo, kung saan-saan na lang ang hampas lupa. Okay. Wag na lang. Shoutout din kay Vigil Mantila. Good evening po to all. Ayan. Shoutout din kay Alvin Kitamundok. Naku, si Denmar na naman. Walang alam yan. Okay. Dako tayo sa rebuttal, mga kapatid. Siyempre, mauna dito si Brother Denmar ng Seventh-day Adventist. Again, ang topic natin ay patungkol dito, mga kapatid, sa tunay ba talaga na namatay ang Diyos? Brother Denmar, your time starts. Yeah. Okay, ito. No, si Yesomar kasi halata siyang modernista
modernista ng Objection, Mr. Moderator. Time stop. Time stop muna. Yes. Okay, anong objection ng Yes, ating... nag-direct assault na siya, Mr. Moderator. Modernista daw ako. Di ba, Mr. Moderator? Walang direct assault, Mr. Moderator. Okay, nag-object si Brother Yasomar doon sa word na modernist siya. Sabi ni Denmar. Brother Denmar, meron kang counter objection bago ako kahatol? Wala. Ay, babaguhin ko na lang. Okay, so, ganito mga kapatid. Actually, yung mga ganun, bro, okay pa yan sa akin, ha? Yung ganyan. Pero hindi okay yun sa akin, Mr. Moderator. Pasensya ka na po. Tama. Yes, alam ko. Kahit sa kabilang panig, syempre, pag sinasabi niya talaga na medyo iba yan sa akin, in-encourage ko talaga yung kabilang panig na Mr. Moderator, pwede ba ako saglit lang, Mr. Moderator? Ano lang, bakit ako nag-object doon, Mr. Moderator? Kasi yung modernist, Mr. Moderator, sa Catholic teaching, excommunicated yun, Mr. Moderator. Okay. Kaya so, wag na sabihin yun. Yes. Kaya nga sabi ko nga is any word talaga, kahit pa hindi bawal sa akin, basta nakaka-offend sa kabilang panig, sinasabi ko talaga sa nagsabi na please wag na lang bangkitin kung kaya naman. Brother Denmar, I think sasabihin mo naman babaguhin mo. Bro, proceed ka, bro. Hello. Ayan. Yes, proceed, bro. So yung views ng ating kausap ay influenced by the modern Rome. It was influenced by ecumenical Novus Ordo sect of the Vatican II. Yung apostasy ng Vatican II. However, bakit ko nabanggit ito? Kasi sa Divine Mercy Chaplet nila, sinasabi na Eternal Father, I offer you the body, the blood, and the soul, and divinity. O kita po ninyo, inaalay po nila yung divinity. That is a modern belief. However, again, in the Roman Missal, kakanta pa ba ako? Si Jesus namatay, si Jesus muling nabuhay, si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. So, hindi naman sinabi, Diyos namatay, Diyos nabuhay, Diyos na babalik. Sabi, Diyos sinabi, Jesus na namatay, Jesus na nabuhay, at Jesus na babalik. Hindi naman sinabi, Diyos na namatay. Di dapat sana, binago mo na lang itong Roman Missal ninyo. Diba? Ano ba naman yan yung sumaw? Diba? Kakanta ka na lang ng Eucharistic prayer, mali pa. Ngayon, sabi niya, agree daw siya kay Ellen White. Nako, isang hakbang na lang sa balista ka na. Sabi ni Ellen White, Letters and Manuscripts, Volume 19, 1904, sabi niya, when Christ was crucified, it was the human nature that died. Deity did not sink and die. That would be impossible. So dito maliwanag, agree daw siya. Dahil daw human nature daw yung napatay. Very good. Di panalo tayo. Bakit? Kasi agree siya eh. Yung humanity daw ang pinag-uusapan ng kanilang papa dito sa Catechism ni Pius. Sabi niya, how did Jesus Christ suffer? Did Jesus Christ suffer? Hindi niya kasi hindi niya naintindihan kasi yung premise ng book nila eh. Did Jesus Christ suffer as God or as a man? Jesus Christ suffered as man alone. Bilang tao. As God, He could not neither suffer nor die. Kaya sabi niya, para daw maiwasan yung heresy. Kasi heresy, napapatayin mo ang Diyos. Ano po ang tawag dyan? Patripassianism. Yan. Pinapatay ang Diyos. Ang tawag dyan, patripassianism. Yan ay heresy. Kaya sabi niya, para daw maiwasan yung heresy. Tama! Inilagay yan dyan para maiwasan yung heresy. Ikaw naman, nagko-constitute ka ng heresy. Bakit? Kasi ang ginagawa mo, kapatid, kakaawa na lang, dito sa Code of Canon Law, maliwanag eh. Sa 333, sabi dyan, there is no recourse
or judgment against the decree of the Roman Pontiff. Hindi mo pwedeng tutulan ng sinasabi ng Papa, and that's official. Ano sabi ng Papa? No, ang sabi ng Papa sa Roma, Christ did not die as God. He could not neither suffer nor die as God, but as man alone. Hindi mo pwede tutulan. Ang ginawa mo, kapatid, ang ginawa mo para just to suit your position, ipapasok mo si Benedict XVI, the traditionalist Benedict XVI, which is the good popes, the good pope of the Vatican II. No, the others are evil. No, sabi nga natin, as to speak. Ito si Benedict XVI, basta lang may nabasa ka, God died. Hindi mo naman inalam yung buong context, binasa natin. Ikaw na mismo nagbasa, human nature. Ikaw na nga nag-highlight ito, hindi mo pa na ano. Ibig sabihin ito, may neuter, human nature, hindi kasama divinity. So hindi Diyos ang namatay, kundi pagkatao. Now, hindi ko daw binabasa yung aming fundamental beliefs. Ipinaliwanag ko po sa una. No? Yung aming paliwanag sa two natures of Christ, which is sa sulat ni Ellen White. Di ba? Ito babasahin natin yung sulat ni Ellen White. Ang sabi ni Ellen White sa letter 32, 1889, when Jesus took human nature and became in fashion as a man, he possessed all human organism. His necessities were necessities of man. He had bodily wants to be supplied, bodily weariness to be relieved. By prayer in the Father, he was raised for duty and for trial. So, tignan po natin, Jesus took the human nature. Anong klaseng human nature according to Ellen White? No? Ang sabi niya dito, dagdag niya sa letter 67, 1902, he took upon his sinless nature, our sinful nature, that he might know how to succor those who are tempted. Kasi nga po, ang aming doktrina, si Jesus ay mayroong dalawang human nature. Ang isa ay pre-fall at ang isa ay post-fall. No? Yung yung pre-lapsarian and post-lapsarian. Isang hindi nagkasala at isang nagdala ng kasalanan bilang scapegoat. No? Sa definisyon. No? Ngayon, kaya nga sabi ko, si Jesus ang nagdala, he bore the sins of the world. Kaya nga, may kanta diba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, Kordero. Diba? Ano ba yan? Diba, gawin na lang natin misa. Ito, meron dito, merong Roman Missal dito. May misa na lang ako kung gusto mo. No? Pero syempre, wala tayong sutana. Hindi natin magagawa yan. Anyway, nanggigigil siya, hindi ko ito binasa. 3 minutes. Pinaliwanag ko nga po dito, yung aming paniniwala sa human nature ni Christ, siya ang pinatay ni Christ. Binanggit ko pa nga yung Suke and Zoe. Binanggit ko pa po dito, mga kapatid, yung patungkol sa sanctuary. No? Amen? Kung paano ginagawa ang sacrificial system sa Old Testament noon. Paano hindi mo sinabing hindi ko pinansin or hindi ko nilatag yung aming belief? Nilatag ko. Ngayon, sasabihin mo, hindi marunong to si Brother Denmark. Madaling mag-deny. It is very easy to deny. Mali ito, mali yan, hindi ka marunong yan, hindi mo naintindihan yan. It's very easy to deny. But to explain something, to defend, hindi mo gamay. Now, yung ating mga binasa, lumalabas, ang ginagawa mo sa doktrina, from catechism
to fundamentals of Catholic dogma, pinagbabangga mo. And this is your references. So now it's not my problem anymore. Lumalabas sa kukontrahan yung mga referensya ninyo. No? Pati yung inyong Papa sa Roma. Ngayon, tinatanong kita, kasi ang topic natin, God died. When you say God died, according sa inyong katisismo, okay, kukunin ko ha, sa inyong Compendium of the Catechism of the Catholic Church, no? Ang sabi niya sa page 31, tandaan mo ha, one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. When you say God, no, again, it is a concrete term according sa Communicatio Idiomatum. It is a concrete term 1 minute. that pertains to the person. No? Okay. Pertains to the person. Now, so ang Father ay God, ang Son ay God, ang Holy Spirit ay God. Therefore, one God in essence. Hindi mo pwede pagdiwa-hiwalayin. When you say, one God, distinct but not separate, ang ginawa mo, inihiwalay mo yung human nature sa dalawang person. Pinatay mo, nagkaroon ng alteration tuloy, ang tinatawag nating homoousios. Di ba? Again, this is a philosophical term that we use in the Council of Nicaea. No? Yung homoousios, yung Osea, no? Na tinatawag natin. Time. Ay, nako. Hindi talaga umabot. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating first speaker, Brother Denmar, ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa ating second cross ng ating second speaker, Brother Yesomar ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, Brother Denmar, ang unang salita na lumabas sa bibig mo, no? Sinabi mo na influence ako ng Vatican II, mga modernism. Sabi mo gayon, no? Yung simbahan namin, inakusahan mo ng modernism. Brother Denmar Santiago, sang-ayon ka ba, Brother Denmar Santiago, dito sa Revelations 2:7? No? Ang sinabi ng Diyos, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Saan daw tayo makikinig, Brother Denmar? Sa'yo o sa church? Okay, sagot pareho. No, bakit? Ang church po nandiyan, mga Sabbath keeper po. Dahil ang Roman Catholic, pinakamalaking sulpot, di ba, kaibigan Jando? Kailan? 538 AD. Sulpot po. Kaya dito ka makikinig sa akin, kasi yun po sinasabi ng kasaysayan, no, ni Saide doon sa kanyang aklat na bumutata kay Jando. Next question. Saan sa Bible, Brother Denmar Santiago, na sinabi makinig sa'yo? Saan? Saan na makinig sa akin? Ang sabi ko, no, sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia kasama ang evangelist, katulad sa Ephesians 4:11-12. Nakalagay din sa Matthew chapter 18, ang makinig sa inyo, nakikinig sa akin. Ako ay alagad ni Jesus. Kung hindi ka makikinig sa akin, hindi ka makikinig kay Jesus. Next question. Sasangayunan mo ba na ang lahat ng sinabi mo, assumption lang kasi hindi ka naman binanggit sa Bible? Assumption lang, tama ba ako na assumption lang yung lahat ng pinagsisinabi, pag mga sinasabi mo kasi hindi ka naman binanggit sa Bible? No. Hindi po sa Bible ay assumption. No? Kayo nga naglalagay kayo ng Maria sa buwan. No? Ayun, assumption talaga yun. Wala naman sa Bible. Assumption. Assumption nyo lang yun. Next question. Okay, next question. Okay, sinabi mo, no, binanggit mo ang Mysterium Fidei namin na si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, at si Kristo ay babalik. At sinabi mo, dapat ang nilagay nyo dyan, ang Diyos namatay, ang Diyos nabuhay, ang Diyos ay babalik. So, ibig mo bang sabihin, Brother Denmar, si Kristo ay hindi Diyos? Okay. Ang ibig sabihin, Mr. Moderator, walang categorical dun wala ka na rin din categorical. Ito po sagot ko. Si Kristo, divine person, God man. No? So he is fully man and is fully
God according to the catechism. So hindi mo siya pwede ihiwalay doon sa dalawa pang persona ng kadyusan. Ang ginawa mo, kapatid, inalter mo, pinatay mo yung second person. So ito na lang yung person. Dalawa na lang. Maraming salamat dahil ikaw na mismo nagsabi na si Kristo ay divine person. So nung sinabi namin sa aming Mysterium Fidei na si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo ay babalik. So ibig ba sabihin doon na ang divine person of Christ died, ang divine person of Christ muling nabuhay, at ang divine person of Christ ay babalik? Yun ba ang ibig sabihin mo rin na ayon sa CCC namin? Walang sinasabi sa Mysterium Fidei na gano'n, na divine person. Ang sabi, si Jesus. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection natin. Second speaker. Yes, kasi klaruhin natin to. Kasi kaganina sa pahayag niya, inakusahan niya na dapat palitan daw yung Mysterium Fidei na si Kristo namatay, si Kristo babalik, si Kristo buhay. Palitan daw ng si Kristo, ang Diyos ay namatay, ang Diyos ay nabuhay, at Diyos ay babalik. Kaya nga tinanong ko sa Mr. Moderator, kung sa kanya ba si Kristo ay hindi Diyos? Siya mismo ang nagsabi na si Kristo ay divine person. So tama ba na pag sinabing Kristo ay namatay, Kristo ay nabuhay, at Kristo ay babalik, ibig sabihin nun, tumutukoy yun sa divine person ni Christ? Ayon sa CCC namin. Tama bang CCC namin na kahit Kristo lang, tumutukoy na yun sa divine person? Okay, objection dito. I think inulit mo lang yung tanong mo, bro. Yes, para maklaro lang. Naintindihan ko lang, tama ba? So, this is answerable by yes or no, bro. Counter objection, Brother Denmar. Counter. Sabi ko, mali. Dahil walang sinasabi diyan sa Mysterium Fidei divine person. Okay, ang sabi bro. Diyan, Jesus. Okay na, bro. Ganito, Brother Denmar, kasi i-on ko kasi yung time. Already ka namang sumagot. Sabi mo, mali yung tanong na patungkol doon na tama ba daw yun. So, proceed ka, bro. Tinatanggap ko yan sa valid answer, ha? Yeah. Proceed ka, bro. Yes. Ang sabi doon, si Jesus ay namatay. Walang sinabing divine person ay namatay. Ngayon, hindi mo pwede babaguhin yan kasi you don't have the power to change the liturgy. May Summorum Pontificum tayo. So, huwag ka magpapakapapa dito. Babaguhin mo Mysterium Fidei ng Roman Missal, ha? Next question. Okay, next question. So, dito tayo sa nature of Christ, Brother Denmar Santiago, no? Kasi sa aral namin, bro, yung ating Panginoon Jesucristo ay mayroong humanity and divinity. Parehas tayo niyan. Diba na? Mayroon siyang dalawang kalikasan. Brother Denmar, para malinawan kami, sa aral niyo mga Seventh-day Adventist, yung humanity and divinity ni Kristo, sino ang doer no na mag-act ng kanyang nature? Sino ang mag-act ng kanyang two distinct nature? Ang person or ang nature pa rin? Okay, sagot. Ito sagot. Ang sagot ko, yung person at nature. Bakit? Kasi po, si person at nature, isa lang po ang pinagalingang term niyan eh. Hypostasis. Hebrews chapter 1 verse 3. No? Kaya kung titukoy mo, sino ang nagko-control niyan? No, yung person at yung nature, dahil yung nature, siya po ay yung mayroong will eh. Okay? So, dito, tandaan natin, ang sabi ng Pope ninyo, no? Nag-suffer siya as man. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Dahil according sa explanation ko, sasakyan ko ang explanation mo, although hindi to aral namin, sasakyan ko ang explanation mo na dalawa ang nag-a-act, yung nature and person. So dalawa silang nag-a-act ngayon. So doon sa subject na dying, suffering and dying of Christ, sino ang nag-act? Ang nature lang ba? Ang nature and person or ang person lang? Sino sa tatlo? Alin sa tatlo ang nag-act doon? Ang nature lang, ang nature and person, or ang person lang? Alin? Ang sagot, or. Next question. Okay, both. Dahil both pala sila, kasali ang person pa rin. So, di ba yung person niya is... Time stop. Objection, Brother Denmar. Ano yan, bro? Hindi ko sinabing both. Ang sabi ko, ang sagot ko, or. Hindi both. Sabi ko, or. Okay, counter objection, Mr. Moderator.
Okay, objection bro. Counter Kasi objection. ang pagkarinig ko kasi both, ang sagot na pala or. Ang question ko Yes. kasi alin sa tatlo na kategory ang pinapipili ko, hindi or. Alin sa tatlo? Kasi ulitin ko Mr. Moderator, no? Para malinawan ng mga nanonood. Ganito bro. Sige. Kasi kanina kasi natawid na kasi yung isang question mo. Tapos nag-next question na. Kaso lang yung sagot niya ay or, hindi to walang objection ba, pero ngayon bagong tanong, medyo nakuha mo na dahil or pala yung sagot niya. Ang gagawin ko kasi bro, Clarify ko na lang Mr. Moderator yung tanong. ititake ko to na as Clarification. next question bro ba. Next question to bro, pero i-on ko yung time. So brother Yesomar, proceed ka sa tanong mo bro. Sige, clarification question to Mr. Moderator. Alin ba talaga, Dinmar? Hindi or yung sagot ng tanong ko. No? Kasi sabi mo kasi, Dinmar, mayroon siyang dalawang nature. Tapos isa ang persona. So, ang explanation mo kasi, yung actor kasi is dalawa. Nature and person ang nag-act. So, ang question ko, nung namatay si Kristo sa krus, alin ang nag-act? Yung person lang? Yung nature lang? Or yung both nature and person? Alin sa tatlo, Dinmar Santiago, para malinawan kami? Ulitin ko na naman yung sagot ko. Ang sagot ko, yung nature at yung person. Okay. Bakit? Kasi yung person, siya yung receiver of the action at yung nature, siya yung gumagawa ng action. Time na bro, 7 minutes time. So dyan nagtatapos ang second cross ng ating second speaker at dako tayo sa kanyang rebuttal then. Brother Yesomar, proceed ka bro. 10 minutes. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. So ang dami talagang heretical Nakamute bro, nakamute. Nakamute ba? Hello, Mr. Moderator? Bro, Wala kang audio bro. di naka-on man ako. Hello. Hindi ako marinig? Hello? Bro, hindi mo ako marinig bro. Bro Russia? Bro Dinmar? Dinig. President. Okay. Reset yung oras ba, Mr. Moderator? Hindi pa nagsa-start. Okay, proceed bro. Okay, so ayun mga kapatid, no, based po sa inyong narinig, ang dami talagang heretical teaching na ating narinig, no? Ginagamit pa niya yung aral natin. Ang gusto ko sanang ibasa niya sa atin mga kapatid, yung aral talaga mismo nila, na based sa kanilang fundamental belief. Nagbasa nga siya. May narinig ba kayo na sinabi ng fundamental belief nila kahit na yung sinasabi niyang liter 32 ni Ellen G. White na 1889? Sinabi ba doon, God never die or God cannot die? Wala. Explanation lang yun ni Dinmar Santiago. Tapos ang gagawin niya, gagawin siya ng mga katikismo natin, tapos ipapaliwanag niya. Kalukuhan yung Dinmar Santiago. Aral niya i-explain nyo. Hindi wag mong kunin yung aral namin tapos ikaw mag-i-explain. Gagamit ka ba ng Code of Canon Law tapos ang gagawin mo, pagkukontrahin mo ang statement ng dalawang papa namin. Kaya nga dun sa categorical question mo, wala kong pipiliin dun kasi walang mali sa kanila, puro tama yun. Ginagawa mo lang mali ang statement ng isa. Ikaw ang nagpapamali sa aral namin eh. No? Napakalinaw. And then, anuin ko muna yung kanyang Catechism of Trent na hindi na ko natapos pagsagot kaganin na mga kapatid para malinawan lang kayo. No, kasi ang ginagamit kasi ni Dinmar Santiago, itong pahayag na ito ng simbahan mga kapatid, no? Ito kasi ang ginagamit ni Brother Dinmar eh. So, wait lang ha. Ito kasi ang ginagamit ni Brother Dinmar, no? Hindi ito. Ito, no? So, para maliwanagan kayo, itong ginagamit niya, no, na ang sabi kasi dito, that burial, passion, no, and also death apply to Christ Jesus not as God but as man. So pinaliwanag ko na po ito mga kapatid na sa Communicatio Idiomatum bakit nilagyan ng as God and as man para maiwasan yung sound heretical na sa kanyang dalawang kalikasan isa lang ang pwedeng mamatay, yung kanyang humanity, at yung humanity tinawag po yan na as man at ang kanyang divinity tinawag na as God. Pero again, saan mo ba yan i-attribute yung kamatayan na yan? Kaya nga tanong ko sa kanya ngayon mga kapatid, sa huling tanong ko sa kanya, sa aral nila, sino ba ang the way of the action? Sinagot din niya eh.
person and nature. O so pagpalagay natin person and nature. So ibig sabihin, kasali ang person sa attribution. Pinatay yung person eh. Sino bang pinatay sa krus? Di ba person yun? The divine person? So namatay ang Diyos. Kasi siya pala ang doer of the action. Kasi yung asman, humanity yan. Pagkatao. Ibig sabihin, human nature ni Kristo. Na ang mag-act ng kamatayan na yan, ang divine person. Kaya nga, namatay ang Diyos sa kanyang pagkatao. Ang Diyos, ang persona ng Diyos, namatay sa kanyang pagkatao, kalikasang pagkatao. Then, ipaliwanag ko lang ito kasi hindi nga ito tinutuloy pagbasa. Napakalinaw dito. To suffer and die are incidental to human nature. Ibig sabihin, incidental sa kanyang pagkatao lang, hindi talaga kasali ang pagka-Diyos niya, ang kanyang divinity. Pero ano sinabi dito sa kasunod? Only, yet they are also attributed to God. Saan daw i-attribute? Sa Diyos. Kasi ang persona ng ating Panginoong Kristo, Diyos, hindi human person. Ang ating Panginoong Kristo, walang human person. Ang ating Panginoong Kristo is divine person. Kaya nga siya namatay, ang Diyos namatay sa kanyang pagkatao. Yan po ang ng Catechism of the Council of Trent, Brother Dilmar Santiago. Ano pang sinabi ng Council of Trent dito? Dito. Ano ang principal object o subject ng aming aral? Kasi hindi niya binabasa. Ito. Nawala. Wait lang. Ito, sabi dito. As the principal object of our belief. Ito yung principal, ang pinaka-object ng aming pananampalataya, Dilmar Santiago. Ang pinaka-tinutumbok ng aming pananampalataya, Sabi dito, that God was buried. And according to them, and according to the rule of Catholic faith, we also say with the strictest truth, striktong katotohanan, that God died. Ayan aral namin yung Dilmar Santiago. Strictest truth that God died. And God was born of the Virgin, for as the divinity was never separated. Never separated from His body, and which was laid in the sepulchre. We truly confess that God was buried. So yan ang pinakapananampalataya namin according sa Council of Trent, Dilmar Santiago. Huwag mong ipalabas na ang aral ng simbang Katoliko, ang pagkatao lang ang namatay, hindi kasali ang divine person. Ano ka? Hello? Ikaw na nga mismo nagsabi, ang nature is the principle of action. Ibig sabihin, yun yung source ng action ng alin? Ng divine person. Ng persona ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung persona niya? Divine. So, ibig sabihin, ano man ang kanyang gagawin, ang mag-act nun, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang persona, in which ang persona ng ating Panginoong Jesucristo is only one. And that is divine. Divine person. Kaya nga namatay siya sa kanyang humanity. Kaya nga God died. Isa pa mga kapatid, ang dapat na maintindihan nating lahat, ito hindi pinapaliwanag ni Dilmar Santiago, yung term na kamatayan. Yung human death na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ibig sabihin ng death according sa teaching ng simbahan, even in the Bible? Death means the separation of body and soul. Hindi po cease to exist. Mali kasi ang utak nila Ang utak kasi nila, pag sinabing death, ibig sabihin, nawala na ang Diyos. Hindi po. Death means separation of body and soul. Yan ang na-experience ng ating Panginoong Jesucristo in real life. Siya na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, namatay dahil ang kaniyang kaluluwa ay humiwalay sa kaniyang katawan. Diyos ang nakaranas dyan, Dilmar Santiago. 1 Peter 3:18, siya ay pinatay sa laman, ngunit buhay sa espiritu. Kaya nga, God died literally dahil siya mismo na Diyos nakaranas ng separation of body and soul. Ano ka ba, Brother Dilmar? Yan po ang ibig sabihin ng death. Kaya nga, God died literal. Kasi literal talaga na na-experience ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos na ang kanyang katawan, hiniwalayan ng kanyang kaluluwa. Kaya nga inilibing ang kanyang katawan doon sa sepulchre. Kaya God died literally kasi siya talaga mismo, ang Diyos talaga na second divine person, ang nakaranas ng separation of body and soul. Yan po ang definition ng death. Santiago 2:26. Ano ang explanation ni Santiago sa death? Yan po. Ang katawang walang katutuwa, ang katawan na walang kaluluwa ay patay. So, separation of body of soul, yan po ang ibig sabihin ng death na naranasan ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Last 3 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, isa pa, kaganina,
tinuligsa niya ang Mysterium Fidei na si Kristo namatay, si Kristo muling nabuhay, at si Kristo ay babalik. Yun daw ang ating Mysterium Fidei. Dapat daw palitan yun ng ang Diyos ay namatay, ang Diyos ay nabuhay, at ang Diyos ay babalik. Dapat yun daw. Kaya tinanong ko siya, Dilma Santiago, bakit sa inyo ba, aral niyo ba ng STA? Yun ba pag sinabing Kristo, hindi ba Diyos yun? Sinagot niya, Kristo is divine person. So, Dilma Santiago, so ibig mong sabihin, sa Mysterium Fidei namin, kahit sinabi lang dyan na Kristo namatay, Kristo nabuhay, Kristo babalik, ang ibig pala sabihin yan, ang divine person of Christ ay namatay, ang divine person of Christ ay nabuhay, at ang divine person of Christ ay babalik. Tama ba? Oh, iniban niya. Hindi daw, kasi hindi daw yun ang nakalagay sa Roman Missal. Ano ka ba naman? Ikaw lang mismo nagsabi, pag sinabing Christ, divine person yun. So, ganun din yun. Kahit pa hindi mo nasabihin, Balidinmar, na yun ay Diyos, no? Ang Christ, ang equivalent nun, divine person, kasi ikaw na rin mismo nagsabi, concrete term yan. Ang Christ, concrete term, according sa rule number 1 ng komunikasyon idiomatum. Concrete term ang gamitin. Ano ba yung mga concrete term? Man, Christ, God, Son of God. Kahit alin dyan ang gagamitin mo din, Santiago, ang ibig sabihin nun, Diyos pa rin. Yan ang rule number 1 ng komunikasyon idiomatum. Basahin natin para hindi lumabas na gumagawa ako ng sarili kong aral. Kaya nga sabi ko sa iyo, aralin mo muna ang rules ng komunikasyon idiomatum bago ka magpahayag about komunikasyon idiomatum, kasi halata na wala kang alam talaga, kaya kang umalis sa pagkakatoliko kasi wala ka talagang alam. Hindi ka kasi nagtanong eh. O ito. Objection. Sige, objection ko dyan. Time stop muna. Objection. Oo. Bro, Dilmar. Ano objection, bro? In personal attack, wala daw akong alam eh. Okay. Pakibusan yung direct attack. Okay, so yung salitang walang alam na. Brother John Ray, meron ka bang counter objection doon or hahato? Okay, Mr. Moderator, ano ko na lang, tulad ng sinabi niya, ano ko na lang yung words ko. Okay. Okay. So, actually, sa akin, lagi naman sa debate, okay pa yan sa akin, ha? Pero since na-open yung kabila, sinasabihan ko talaga yung kabila din. At sabi niya naman ni Brother John Ray ay babaguhin niya. So, proceed ka, bro. Ang time mo na lang, bro, 52 seconds. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, ito mga kapatid, no, ang rule number 1 ng komunikasyon idiomatum, ay the communication of agent is valid for concrete terms. Ano ba yung concrete terms? Ito yung mga concrete terms. God, man, Son of God, Word, Jesus, Christ man. Yan ang mga concrete terms. Alin man dyan ba ang gamitin mo? Ibig sabihin, isa lang ibig sabihin. Kung Christ lang ibig sabihin yan, God na yan. Kaya wag mong paratangan ang Mysterium Fidei namin na hindi sinabi Diyos. Kasi Christ lang. Ibig sabihin, equivalent ng God pa rin yun. O, yun na lang, Mr. Moderator. Maraming salamat. At handa na po tayo sa mga tanong niya. Okay. Set ko muna yung screen. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating second speaker. So dako tayo sa tumunog. 7 minutes sa pagtatanong ito ng ating first speaker, Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, nabasa mo the Apostle Creed page, the Apostles Creed ni Reverend Father Paulo O. Pirio, SHMI. Nabasa mo na ba itong libro ito? Kasi according ito dun sa inyong Apostles Creed na si Kristo namatay, in the death of Jesus, nakalagay dito ang title, The Death of Jesus. Ito ba, nabasa mo ba itong Apostles Creed na libro? Yes or no? Wala pa akong libro na yan. Basahin mo at para malaman natin kung ano nakalalaman dyan. Okay. So, hindi mo pa talaga nabasa. So, inamin mo yan, ha? Okay. So, for the record yan, Mr. Moderator, that is the premise. Okay. Page 41 ng Apostles' Creed, authored by Reverend Father Paulo O. Piris, SHMI, Imprimatur ni Most Reverend Socrates B. Villegas, D.D., Chairman of the Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education, December 20, 2012. According dito, Mr. Moderator, the death of Jesus, the ultimate demonstration of human nature in Christ in His death on the cross. Because God cannot die. Only humans do.
So, agree ka ba sa sinabi ng inyong pari na God kinatday? Agree ka ba? Yes or no? Well, hindi ako agree kung talagang ang ibig niyang sabihin, ang Diyos ay hindi namatay. No? Kasi in fundamental belief or our Catholic faith, Diyos talaga namatay. Uy, ba't ka mag-obligate tumagot ako, Mr. Moderator? Time stop. Objection Ano muna. naman to? Bro, affirmative, ano yan? Sumagot ako, Mr. Moderator. Wait lang. Affirmative, anong objection mo na? Kung yun daw ang paniniwala ko. Again, Mr. Moderator, kanina for the premise ito, binasa ko lang po. Wala pa yung paniniwala. Tinatanong ko lang siya kung naniniwala siya dito sa sinabi ng pari na God cannot die. Wala pa po paniniwala dito. Nabasa ko pa lang. Okay. So, nag-object ka, bro, dahil doon sa parte ng sagot ng ating second speaker na paniniwala mo. So, meron bang counter-objection doon? Yes, counter-objection ko, Mr. Moderator. Ang tanong niya kasi maniniwala ba siya o hindi? Ang sagot ko nga, hindi ako maniniwala. No? Based sa kanyang pahayag. Pahayag din Santiago na ang Diyos ay hindi namamatay. Hindi talaga ako maniniwala kasi hindi talaga yan ang Catholic faith. Ang Catholic faith, kahit pa pari magsabi ba din Santiago, kapag against siya sa Catholic faith, hindi talaga pwedeng paniwalaan yan. Ano bang Catholic faith namin? Okay. Oh. Wait lang, bro. Ganito. So, dito sa objection, okay na yan, bro, ha? Sasagot pa ako, Mr. Moderator. Wait lang. So, dito sa objection, mga kapatid, doon sa pag-explain ba, either tama or mali sa kabilang panig, tinuturing ko talaga yan as a valid answer. Any observation ng kabalya, kahit pa nagsisinungaling siya or nagsasabi ng totoo, so sa moderator, valid pa din yan, ha? So ganito, since naputol doon sa pagsagot, gusto mo bang ipaulit yung tanong, Brother Yusumar? Hindi, sagutin ko na agad, Mr. Moderator, kasi nakuha ko naman na eh. Okay, 30 seconds, bro. Yes, maraming salamat, Mr. Moderator. Kaya nga, hindi ako agree, Mr. Moderator, no, kung kasi ako, agree ako na hindi ko pa nabasa yung libro na yun, wala pa akong libro niyan, yung sinasabi niya. Kung ang pakahulugan talaga na ang Diyos ay hindi namatay, Diyos ay yung persona ng Diyos, kasi hindi pa ako sure dun sa binabasa niyang libro, hindi ko alam kung inaano lang ni Dinmar Santiago yun, no? Tinitwist lang niya. Pero, kung ang sinabi mismo nun sa libro na Diyos ay hindi namatay, disagree ako. Kasi sa Catholic faith talaga, namatay talaga ang Diyos. According to Catholic faith, no? Wait lang According sa... Okay, sige, next question na lang. Okay, next question. Sa madaling salita, itong pari na nagsulat ng Apostles' Creed, mali ang kanyang sinabi na God cannot die, only humans do. Mali ito o tama? That's why, Mr. Moderator, objection muna ako, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Yes, that's why ang sagot ko, Mr. Moderator. Yes, that's why ang sagot ko, Mr. Moderator, is hindi ako sure dyan sa binabasa niya kung yan ba talaga anak. So, kasi wala pa akong libro niyan dito. No? So, ang sagot ko nga, kung yan talaga ang nakasulat, no, na ang Diyos na refer sa divine person hindi namatay, against talaga ako dyan. Kasi according sa Catholic faith talaga, God died. Council of Trent ang nagsabi niyan, Mr. Moderator. Okay. So ganito ang objection. Yung objection patungkol doon sa yung kung doon eh. So Brother Denmar, counter objection doon, bro, meron ba? Counter objection, hindi ko tinatanong kung meron siya o wala. Kaya nga kanina, nung premise ko, Mr. Moderator, kung nabasa niya, sabi niya, basahin ko. Nasa ito, Mr. Moderator, tinatanong ko siya kung mali ba itong pari na ito. Pakisagot niya kasi categorical yun, kung mali ba o tama itong pari na ito. Okay. Sinabi, only humans do. Okay, naintindihan ko. So dito sa objection, Brother Yusumar, question ni Brother Denmar, ay tinitingnan ko siya, valid question naman, either nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling. Ngayon sa iyo naman kung paano ka sumagot, sa moderator kasi either you read it or not,
Hindi ko pakikialaman yan. Meron naman tayong 10 seconds kung hindi mo siya masagot ng direkta ba. Kasi ang hinahanap ko lang naman na sagot dito, yung mali ba ito or hindi. Ngayon, kung hindi mo masagot yan na talagang makapili ka, 10 seconds ka muna. Okay, 10 seconds, Mr. Moderator. Okay, so yes. 10 seconds ito, proceed. Yes, Mr. Moderator, kasi as I said nga, wala pa akong libro, so hindi ko alam kung ano talagang pinakasinabi doon sa sinabi, so hindi ako maka-decide. Kaya nga, based on my assume, Mr. Moderator, assume ko lang Next to. question. Yes. Okay, next question. Question. Okay. Sa madaling salita, hindi mo talaga alam na nag-i-exist itong libro ninyo ito at hindi mo rin talaga nabasa. O, kino-confirm mo ba ito? Yes or no? Yes, sinabi ko na nga, wala pa akong libro niyan eh. Pero based on our fundamental belief, no? Fundamentals of Catholic Council of Trent, kapatid. Ito talagang pinaka-ano namin, aral namin, no? O, basahin ko yung pinaka-aral namin. Anong sinabi dito sa pinaka-aral namin? Ayan, no? Our fundamental belief, a principal object of our belief, God died. No, God died talaga. Ayan sinabi dyan. God died. Napakalinaw niyan. Dinmar Santiago. O, yan ang ano namin. Ayan, no? God died. Yan ang pinaka-fundamental belief namin. God Next died. question. Strictest truth. Next question. John, sabi mo kanina sa iyong rebuttal, ina-affirm mo ba sa amin na yung human nature ang namatay at hindi ang divine nature o yung divinity ni Christ na binanggit mo kanina? Ina-affirm mo ba yan? Yes or no? Yes, ang human nature ang namatay sa kanyang divine person. His divinity hindi namatay, pero ang humanity namatay sa kanyang divine person. Ikaw nga mismo nagsabi, dalawa eh. Humanity and divine person. So wag mong alisin ang divine person. Kasi based sa yung paliwanag kanina, humanity and divine person ang aktor. So kung alisin mo yung divine person, mali ang sinabi mo. The doer of the action, sabi mo, is the person. So, namatay ang person sa kanyang humanity. So, ayan ang sagot natin. Ang divinity hindi namatay, pero ang divine person namatay sa kanyang humanity. Next question. Okay, next question. Ito, naputol ko tanong kanina eh. According kay Ellen White sa letter 260, 1904, o Letters and Manuscript Volume 19, sabi niya, when Christ was crucified, it was his human nature that died. Deity did not die. That would be an impossible. Sa madali bang salita, itong binanggit mo na si Ellen White, ito yung sulat ni Ellen White, sabi mo, pinapaboran mo. Ipapa-affirm ko para sa viewers. Tama ba si Ellen White sa sinabi niyang ito? Yes or no? Mr. Moderator, clarification, pakiulit, hindi ko nakuha yung tanong na ano yung boses niya dito, naputol-putol. Okay. Ganito. Naka-time stop naman ito. Pakiulit muna, Brother Janmar, yung tanong. Okay. According dito kay Ellen White sa Letters and Manuscript Volume 19, page 1904, when Christ was crucified, it was his human nature that died. Divinity did not die, that would be an impossible, sabi ni Ellen White. So sabi mo kanina, napaburan mo yung sinabi ni Ellen White na ito, for the viewers, reaffirm mo, tama ba si Ellen White sa sinabi niya na human nature that died and divinity did not die? Ina-affirm mo ba ito na tama ito? Yes or no? Yes, kasi yan nga din ang aral namin, no? Sa kanyang dalawang nature, divinity and humanity, isa lang ang namatay. Kaya nga kinakailangan lagyan ng as God or as man. Ang as man meaning sa kanyang humanity. Ang namatay, ang humanity lang, ang divinity hindi namatay, pero ang nag-act nga ng kamatayan, ang divine person. Ikaw rin mismo nagsabi ka ganina, the doer of the action is the person. So, ang namatay, ang person. Sino ang pinako sa krus? Ang person. Ano ang person ni Kristo? Divine person. So, therefore, the divine person died. Next question. Next question. Next question. Okay. So, affirm ka dito sa mga binabasa nating catechism and encyclical ng inyong Papa at ng Fundamentals of the Catholic Dogma at ng inyong mga dogmatic expression katulad ng Council of Trent na ang namatay ay human nature at hindi ang divine nature.
Agree ka ba dito sa lahat ng ito? Yes or no? Yes, palagi ko nga pinapaulit-ulit sa pagdating sa kanyang kalikasan, ang nature sa humanity lang ang namatay, pero palagi mong ilagay sa utak mo, Brother Denmar, kahit ikaw mismo nagsabi, ang divine person ang nag-act ng kamatayan. The divine person who acted that dying, yung kamatayan, yung suffering and dying, ang divine person. Kaya nga ang Diyos namatay kasi ang Diyos ay namatay sa kanyang persona diyan sa kanyang kalagayang tao. Sa kanyang dalawang nature, isa lang ang namatay doon. Time. 7 minutes time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At bago natin puntahan ang ating final conclusion, shoutout muna sa ating nasa live dyan. Hindi ko mababasa yung mga comment dyan sa punto por punto at ibang mga nagsistream, no? Pero dito tayo sa Russia TV mga kapatid. Shoutout kay Jeng. Sabi niya, I don't believe Ellen called White dahil wala nga A.G. White sa Bible. Shoutout din kay Jim Bungalo. Sabi niya, tama si Yesomar. At shoutout din kay Pastor Ray Ann Fuentes. Pag ako magka-cross niyan, iyak yan. At shoutout So, din kay... come up, Wait lang, Pastor bro. Rian, tayo naman. Wait lang bro. Okay, so huwag lang kayo munang mag-react dito. Daniel Marcelo, membro yan ni RJ Sinok. Shoutout din kay Rafael Tubog Jr. God died referring to the second divine person incarnated and the nature that he experienced death and suffering through his human nature because that is the nature has properties of dying and suffering. At shoutout din kay Raniel Marcelo, weak ang Diyos nyo mga RCC. At shoutout din kay medyo kay Pastorian halos lahat to. So mga kapatid, shoutout kay Ralph Jeric. Shoutout bro sa akong asawa na gwapa na si Tonet. God bless. Ayan, so mga kapatid, dito tayo sa final conclusion. Again, ang topic natin mga kapatid ay patungkol dito sa tunay ba talaga na namatay ang Diyos. So mauna dito si Brother Yesomar ng Roman Catholic Church. 5 minutes, final conclusion. Your time start now bro. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. So klaruhin natin no, yung mga unclarified questions si Brother Denmar, no? He quoted ng gawa daw ng pare. So sad to say, wala pa kasi akong libro na yon kaya hindi ko pa nabasa yung statement. Hindi ko alam kung nag-playing words lang siya or hindi. Kaya nga ang sagot ko based on my assumption na dahil hindi ko pa nabasa yon, kung ang statement is refer sa divine person na hindi namatay, against ako doon kahit pari pa yan. Bakit? What is the very fundamental belief of Catholic? O ito ang pinaka-fundamental belief ng Catholic, no? Alangan naman maniwala tayo sa pari lang kaysa konsilyo. Ito ang konsilyo. What is our fundamental belief? Oh, ito ang fundamental belief of Catholic faith. The principal object of our belief, Brother Denmar, makinig ka. Simbahan to. The principal object of our belief that God was buried, and according to the rule of Catholic faith, we also say with the strictest truth that God died. And that God was born of a virgin, for the divinity was never separated from his body, which was laid in the sepulchre. We truly confess that God was buried. So yan ang pinaka-fundamental belief ng Catholic Church. Even pari pang magsabi, no, kung man, doon sa libro na kanyang sinabi, ang ibig sabihin ay ang divine person hindi namatay. Against ako doon kahit pari pa yun. Kasi hindi yun ang statement ng simbahan. Ang statement ng simbahan, our principal belief, God died, with the strictest truth that God died. So malinaw po yan. Kahit pag gumamit siya ng librong Katoliko, kung against naman siya sa faith natin, hindi pa rin pwedeng paniwalaan yun. Kaya nga sa early church fathers natin, ang daming kinondem ng simbahan. Ang pari na si Arios, ang obispo na si Nestorius, kasi nagtuturo sila ng mali. Hindi siya according to the rule of the Catholic faith. Again, the principal object of our Catholic faith, mga kapatid, God died. Last 3 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. Ngayon, palagi niyang pinapaulit-ulit sa akin na tama ba na ang humanity lang ang namatay, hindi ang divinity? Yes! Fundamental belief yan ng Catholic. Sa kanyang dalawang nature, isa lang talaga ang pwedeng mamatay, ang humanity. Pero ano ang teaching ng simbahan? Catechism of the Catholic Church 468, ito, Brother Denmar Santiago. No, nagtatago ka sa saya eh.
ito ang sabi ng simbahan. After the Council of Chalcedon, some made of Christ human nature a kind of personal subject. Ikaw to no? Ang inakala mo, yung human nature ang personal subject, hindi personal subject ang human nature. Against them, the Fifth Ecumenical Council of Constantinople in 553 confessed that there is but one hypostasis or person. Isa lang ang persona ni Kristo, which is our Lord Jesus Christ, one of the Trinity. Thus, everything, Christ, human nature, tandaan mo ito, Brother Mar, Christ, human nature, is to be attributed to His divine person as its proper subject. Ang proper subject ng lahat ng kalikasan ng ating Panginoong Kristo is the divine person. Okay? Kaya ang Diyos namatay talaga kasi ang nag-act ng kamatayan, ang divine person kasi yan ang proper subject of dying. Dilma Santiago, hindi ang human nature only, kundi ang human nature in His divine person. Isali mo ang divine person. Not only His miracles, but also His sufferings and even His death. He who was crucified in the flesh, sino yun? Our Lord Jesus Christ is true God, Lord of glory, one of the Holy Trinity. Yan ang belief ng Catholic faith din mga Santiago. No, ang crucified sa laman at ang namatay, ang Panginoong Hesukristo, ang tunay na Diyos, ang Panginoon ng kaluwalhatian at isa sa Holy Trinity. So wag mong dalhin ang argumento na maluto ang mga tao about divinity and humanity. Just 1 minute. Tandaan nyo mga kapatid, dalawa ang kalikasan ni Kristo, isang persona lang. Sa kanyang dalawang kalikasan, isa lang ang aktor. Kinonfirm yan ni Dinma Santiago. Ang nag-act ng lahat ng kanyang nature, ang divine person. So, the divine person died in His humanity, not in His divinity. Tandaan nyo yan palagi. Ang turo ng simbahan, God died with the strictest truth. Kaya dito tayo sa stand ng simbahan. Maraming salamat and God bless all. Okay. So dito din tayo mga kapatid sa final conclusion din ng ating first speaker, Brother Denmar Santiago ng SDA. Again sa topic na tunay ba talaga na namatay ang Diyos? 5 minutes bro. Your time start now. Ayan. So, mga kapatid, ngayong gabi po ito, no, wala po tayong narinig na scriptural evidence about God died. It is all presumption. Just like the author of life, that is symbolical. No, that is a symbolical because God cannot die. No, First Timothy chapter 1 verse 17. No, the immortal one cannot die. No? Kaya dito sa ating doktrina, kung ano man yung mga kanyang mga pinagsasabi, ito yung posisyon ng church, ito daw yung creed. Again, the Adventist is not a creedal people. We don't believe in any creed, but the Bible and Bible alone is our creed. Kaya lumabas at lumabas man niya mga referensya na yan, kung ano-ano man mga referensya yan, catechism, canon law, at mga kung ano-ano pa, fundamentals of Catholic dogma at kung ano-ano pa mga philosophical and theological term na wala sa Bible, we don't accept that. No? Bakit natin pinalalabas yung mga ganon? Para dito sa debating ito, mga kapatid, makikita ninyo na tunay nga po talagang nagbabanggaan ang referensya ng mga Romano. Ayon po kay Apostol Santiago, ang isang pabago-bago, hindi dapat natin paniwalaan. No? Nakukontra. Ngayon, mga kapatid, babasa po tayo, dito po sa sulat ni Ellen White, dito sa The Gift of Prophecy, page 346. No? They also make clear that the Bible is a standard of which all teaching and experience must be tested. So dito po sa Bible lamang po ang basihan ng ating doktrina. Kaya sabi ni Ellen White, God will use a people on the earth to maintain the Bible and the Bible only. No? The standard of all doctrines and the test of all reforms according to the Great Controversy, page 395. No, dito po maliwanag doon kay Ellen White. Bible and Bible alone. We don't use any
philosophical term like eternal possession, eternal generation, perichoresis, yung intellectual indwelling, yung mga hypostatic union, wala yan sa Bible. No? Wala yan sa Bible. So we don't believe in that. We don't subscribe in that. No? Lumabas yan. No? Though ginamit natin to politically expose them, their references na nagkakakontra-kontra at nagkatotoo nga. At isa po sa mga referensyang hindi alam ng ating kapatid, ibig sabihin, hindi po ako yung walang alam dito. Siya po ang nagkulang ng research. Ito po yun, The Apostles' Creed. Yung green na libro, The Apostles' Creed. Ano ang sabi ng pare dito? The death of Jesus, the ultimate demonstration of human nature of Christ, is his death on the cross. Because God cannot die, only humans do. Imprimatur pa ito ni Socrates Villegas. So, kung tututulan mo, tututol ka sa pare, tututol ka sa obispo. Diba? So, sabi niya, kahit pa pare yan, tututulan niya daw. O hindi tinututulan mo yung inyong aklat, it's not my problem anymore. Di ba? So, hindi ako naglabas masyado ng referensya namin because I want to expose your references, not mine. That's 1 minute. No? So dito, mga kapatid, dalangin ko, inaamin niya naman, human nature ang namatay. Hindi po ang divine nature. Sa madaling salita, pagkatao, hindi pagka-Diyos. Walang kinalaman ng Diyos sa kamatayan. Ang Diyos ay hindi pwedeng mamatay gaya ng sinasabi ng kanilang Santo Papa. He could neither suffer nor die, sabi ni Pius X. No? At sabi ng kanilang katekism, no? Ano ang sabi ng kanilang katekism? Ang sabi ng kanilang katekism, he died as a man, not as God. So dito, mga kapatid, ang human properties of conception, birth, and suffering, and crucifixion, and dying, and being buried ay human, hindi divine properties. Human. At sabi pa ni Thomas Aquinas, not as God, but as a man. But he died as man, not as a God. So hindi nga ito namatay bilang Diyos God. Naintindihan mo ba yung topic natin? It seems to be Time.